ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, sa simula ng linggong ito, magnilay po muna tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Hi! Tuwing kailan po ba tayo napapasabi ng ganito? Yung sinasabing buntong hininga. Hi! Alam niyo po ba, konting trivia. Sa science po ay napakahalaga po ng pagbubuntong hininga o pag-sigh. Bakit? Sabi daw po, meron tong physiological effect. Dahil po sa pagbubuntong hininga, nababalance po ang oxygen at carbon dioxide levels sa ating mga lungs. Tuwing kailan ba tayo napapabuntong hininga o sigh? Kapag kailangan po natin ng emotional release. Hindi ba kapag kailangan mong i-release yung mga negativity sa buhay mo, inhale, exhale, mapapabuntong hininga ka. But more than that, my dear friends, sigh is a sign of relief. Kapag po pagod tayo, buntong hininga.
At kapag mayroong stressful na lumipas, buti na lang natapos na buntong hininga. Sa ating gospel reading po ngayon, kakaiba, si Jesus po napabuntong hininga. Bakit? Kung nakinig tayo na mabuti sa ating gospel, alam niyo naman po ito mga scribes and Pharisees na to, humihingi ng sign kay Jesus. Ang dami na niyang sign na binigay. Nagpakain na siya ng maraming tao, nagpagaling na ng mga may sakit, nagpalaya sa masamang espiritu. Hindi pa ba sapat ito bilang mga tanda o sign na si Jesus ang Mesiyas? At bakit ba sarado pa rin ang puso nito mga Pharisees and scribes na ito? Kaya sabi ni Jesus, walang sign na ibibigay sa inyo maliban sa sign na eto, at dito ng Panginoon. Ano pang hinahanap ninyo? Ano pang hinihintay ninyo? Mapapabuntong hininga si Jesus. 3 letter R, madaling tandaan. Una, refuse. Because of the refusal of the leaders, the religious leaders, to receive Jesus and to see God's work. At mga kapatid, si Jesus po'y napapabuntong hininga din sa atin kapag ang ating pong pamumuhay ay hindi po tumutugma sa inaasahan, lalo na po sa criteria ng kabutihan. Usually, sinasabi ko po ito kapag ako po'y nagpapakumpisal. Kapag ginagawa natin ating paboritong kasalanan, imagine niyo po anong facial reaction ni Jesus. Siguro nga'y napapabuntong hininga siya kapag tinatanggihan natin ang kanyang pagmamahal, pag tinatanggihan nating tignan ang kanyang kabutihan, kapag tinatanggihan nating kumilos siya sa ating buhay. Huwag nating i-refuse ang pagkilos ng Diyos. Huwag nating tularan itong mga religious leaders na ito. Pangalawang letter R, reveal. Anong nire-reveal dito? Yung sinasabing hardness of heart, yung katigasan ng puso ng mga religious leaders, ng mga scribes and Pharisees. Sabi nga po, a hard heart is a closed heart. Ang pusong matigas ay pusong sarado. At ang puso kapag matigas, ang puso kapag sarado, kamatayan po ang dulot. Ang paalala sa atin, buksan ang puso. Gawing tumitibok at buhay ang puso. Huwag nating patigasin ang puso natin. Hayaan nating mabuhay ito. Tanggapin ng maluwag si Kristo. Which brings us to the third letter R, recognize. Anong challenge sa atin? Di natin kailangan maghanap ng mga grand miracles to realize and recognize God's love. There are simple, daily miracles in life. Mga simple na himala ng Panginoon sa araw-araw buhay natin. At dito pa lang pinapatunayan na ng Diyos na mahal niya tayo. Pagmamahal ng pamilya, pagtanggap ng mga kaibigan, ang komunidad na sumusuporta at tumutulong sa atin. Ito, ang salita ng Diyos na patuloy natin nakikinggan kahit minsan matigas po ang ating puso. Ang mga sakramento, ang banal na kasulatan, ang paglilingkod, napakaraming araw-araw na himala. Aba, kahit lang po yung simpleng mulat natin mata natin, gumagalaw ang ating mga kamay, nakapasok tayo, nakakabasa po tayo, meron tayong hanap buhay, pagkaing ating tinatanggap. These are simple daily signs that we no longer have to ask for. Simple daily signs that God loves us. Kaya mapatid, paalala po sa atin, malapit na pong mag-Lenten season. Paalala muli, ang panahon ng Kwaresmang ating papasukin ay panahon upang palambutin ang puso, masaksihan ng himala na pang-araw-araw ng Panginoon, at tayo nawa maglakbay patungo sa bagong buhay. 3 letter R, madaling tandaan. Refuse, reveal, recognize. Huwag tularan ang halimbawa nitong mga Pariseo na sinarado ang puso sa kabutihan at himala ni Kristo. Sa halip, buksan ang mata, buksan ang kamay, buksan ang kalooban, kilalanin si Kristo at ang kanyang kilos ng kabutihan sa araw-araw. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa iyo
Hindi namin kailangan humingi ng sign sapagkat ang dami mong pinapadala sa aming kabutihan. Ang daming himala na minsan ay aming hindi tinitignan o hindi nakikita. Ngunit patuloy mo pa rin pinapadala at binibigay, kahit na minsan pa nga at madalas kami ay pasaway. Salamat Panginoon at sa aming bagong linggong ito, paspasan mo kami, pagpalain mo kami. Nang sa gayon, aming ma-appreciate ang mga himala na iyong ginagawa, ang mga sign na iyong pinapadala, at kami mismo maging mabuting sign ng iyong pagmamahal at presensya sa araw-araw. Hinili na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating pag-isa, sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.